Sa ibang balita, nagharap sa pagdinig ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nag-aakusa sa kanya ng sexual abuse. Idinetalye po ng mga biktima ang kanilang mga alegasyon sa harap mismo ng pastor. Mariin namang itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang. Saksi, si Maki Pulido. It was only when I left out of the group that I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. The man I had revered as a holy figure was in reality an ordinary mortal, one who had exploited my genuine commitment and dedication to God. Sa pagdinig ng Senado kanina, inilahad ng isa sa mga orihinal na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdehueza ang pang-aabuso umano sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Nangyari raw yan noong 1993. Mula Maynila, pinapunta raw siya ni Kibuloy sa Cebu dahil may sasabihin anyang importanteng mensahe. Pero noong sila na lang dalawa ang nasa loob ng hotel room, sinabihan siyang matulog sa tabi ng pastor. Ang mga bagay na ito inilahad ni Valdehueza habang nasa parehong pagdinig si Kibuloy. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Katakot-takot na parusa at pamamahiyari ng ginawa umano kay Valdehueza nung magsabi siyang gusto na niyang tumiwalag. My exaggerated story was then distributed to all his leaders and ministers, and they believed I was filthy, I was pervert, and I was wicked, painting me as the sole guilty party, while ACQ remained innocent. Isinalaysay rin ni Valdehueza ang anyay quota system sa mga KOJC worker para sa fundraising. 500 to 1,000 pesos kada araw ang quota ng ilang KOJC worker sa pagbebenta ng kakanin. Si Valdehueza minsan na raw nagkakota na 10 to 15 million pesos mula sa caroling. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan. At ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pagkaroling, inuna ang paghanap ng pera. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Humarap din kanina ang Ukrainian na si Yulia na pinili ring magpakita ng mukha sa pagsasalaysay ng sexual abuse na nangyari sa kanya. He had the key of each room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Then, and you cannot run away. Ayon sa Davao City Police, nasa 200 babae ang ginahasa umano ni Kibuloy sa mga nakalipas na taon. Through his preaching with the inner pastorals per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Ang mga alegasyon ng sexual abuse mariing itinanggi ni Kibuloy. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Idinetalye rin ng CIDG Regional Field Unit 11 ang umano'y private army ni Kibuloy na tinatawag na Angels of Death na panakot umano sa mga miyembro ng KOJC. Apollo Kibuloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOJC locations nationwide. Giit ni Kibuloy, gawa-gawa lang ang mga paratang na meron siyang private army. Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Nang makaharap ang media pagkatapos ng pagdinig, sabi ni Kibuloy, sa korte niya sasagutin ang mga alegasyon. This one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit.
Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.